Pandang mo na! Wala kang gila! Tayo. Sandali. Bauna ka na. Ano man mangyari sa akin, bahala ka na sa pamilya ko. Sige na. Hindi ba pwede yung tarantado ka ba? Hindi. Mas marami kang problema kaysa sa akin. Sige na. Dali mo na to. Sige na. Ako nang bahala rito. Sumama ka na sa akin. Hindi. Ako nang bahala rito. Sige na. Kayong dalawa, abulin nyo. Yes, sir. Wala na, sir. Tara! Aling Ella, hindi pa ba ako dadalhin sa ospital? Darating na ang asawa mo, konting tiis na lang. Diyan ko eh. Konting tiis na lang. O sige. Naku. Ano ba, Tano? Kanina pa sumasakit ang tiyan ng manugang mo. Manganganak na yata. Oh, wala pa ho si Simon eh. Ano ba gagawin natin? Aray ko, Simon! Aray ko! Mabuti dumating ka na, Simon. Kanina pa humihinapan siya ng asawa mo eh. Oh, ano naman nangyari sa'yo? Bakit duguan ang mukha mo? Tayo, huwag niyo nang tanongin kung bakit may dugo ang mukha ko. Tago niyo yan. Ano na naman bang kalintikan ang ginawa mo, Simon? Itay, Mang Tano, nasa mo yung tubig na mainit? Nandun mo sa termos. Itay, bakit hindi niyo pa dinala si Anita sa ospital? Hospital! Kung magsalita ka, Simon, parang kang merong ibabayad ah. Kaya nga ako gumawa ng paraan eh. Ay, ang hawak niyo. Pag sinabi Ano ko, yung Ire, tubig? Ire. Ire mo. Ayan, sige, malapit na. Ire. Yan. Simon Cordero! Sumuko ka na! Binibigyan ka namin ng 30 segundo! Pag hindi ka sumuko, babanatan ka namin! O sige. Ire, konti na lang. Sinasabi ko na nga to. O, ayan, malapit Kung na. ano Konti naman kalintikan ang ginawa mo. Sige, iri mo. Ayan, lumalabas na ang bata. Iri mo. O sige, ire. O ayan na ang ulo. O sige, ire. Aling Ella! Simon, O yan, sige. kung ano mang katarantaduhan ang ginawa mo, Malapit na. harapin mo na. Hindi ganun kadali, Itay. Yes.
Napaiday! O sige, ire. O ito na ang ulo. Labas na, ito na, lalabas na. Ay, lalaki. Ang ganda. Teresa! 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 Magtano, si Teresa! Simon. Si Teresa. Taas ang kamay! Simon! Sige, bitawan ninyo ako! Sandali lang! Hindi nyo naintindihan eh! Napatay ninyong putakin na yung asawa ko! Sa presinto ko magpaliwanag! Ano sa presinto? Bakit ka na? Mabubuhay niyo ba asawa ko? Dali niyo ako sa... Bitawan niyo ako! Kailan po malag! Sige na! Bakit? Sige na! Sige na! Ano ba ha? Sige mo na rin! Bakit ayaw niyo ako intindihin? Bitawan ninyo ako kay na nakapatay! Kayo pa mga tatrapang putakin ninyo! Jimbo, nandiyan na sila, Daniel.
ng malaki ulo mo, Daniel. Wala ka nang kinatatakutan. Hoy, Guwapings. Hindi yung itsurang yan nakatatakutan ko. Dahil bobo ka. Hindi ko nga maintindihan eh. Bakit? Ikaw ang tinawag ng mato ng mga bata mo eh. Siguro nga, pati sila bobo. Ikaw ang bobo. Dahil kung matalino ka, hindi mo babanggain ang grupo ko. Napaka-bobo mo. Pinasok mo pa kasi yung teritoryo ko. Bobo si Jimbo! 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 Bobo, pakakalating kong ngipin mo sa kalsada. Tama na yan. Ano ba pakialam mo? Hindi tama yung ginagawa mo. Sino ka ba? Tatay ko? Sayang bata ka pa. Marami pa mangyayari maganda sa buhay mo. Saka mo na ako pangaralan. Magsitigil kayo! Wala tatakbo! Wala ka pang 1 taon sa loob nang magkasakit ako ng malubha. Hanggang sa humina ang katawan ko. Kaya minsan lang kitang nadalaw. Itay, totoo ba yung naririnig ko tungkol kay Daniel? Totoo. Kaya lang itinuturing siyang sakit ng ulo ng mga taga rito. Kapag ka may gulo, tiyak na si Daniel ang nagpasimula. Siga, barumbado, at yan ang gusto ko sanang ihingi ng paumanhin sa'yo. Nang magkasakit ako, hindi ko na siya nasubaybayan. Hanggang sa tuluyan ko na siyang napabayaan. Halos sa bangketa na natutulog. Kasama ng mga batang kalye. Na iniwan o tuluyan ang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Doon siya natuto ng kalokohan. At doon di siya natutong lumaban. Lo. Pamilyar ka sa akin ah. Ikaw yung pumigil sa akin kanina eh. Nung uhuli na ako ng mga pulis. Eh ba't nandito to? Daniel, sandali lang. Sandali. Teka. Siguro pakawala ka ng mga pulis ano? Para bantayan ako. Hindi ko magagawa sa iyo yan. Bakit hindi? Ang dali-dali nun. Hindi niya magagawa yun, Daniel. Siya ang tatay mo. Si Simon. Laya na pala kayo. Baka na maeskapo lang kayo. Pati kami madamay dito. Kanina lang ako lumaya. Dito na nga ako dumiretso para makita ko kayo ng lolo mo eh. Kaya lang, hindi ko inaasahan na makikita kita nakikipag-away. Pero sa mga narinig ko tungkol sa'yo, ngayon pa lamang, sinisiguro ko sa'yo walang patutunguhan ang gagawin mo. Kung magsalita kayo, parang ang tagal nyo na akong kilala. Daniel! Bago mo ako pangaralan, tignan mo muna sarili mo sa salamin. Matuto kang gumalang sa ama mo, ha? Gumalang? Bakit? Ginalang ba niya kayo ni inay? Huwag mo muna akong husgahan. Dahil hindi mo pa alam ang buong pangyayari. Namatay ang inay ko dahil sa'yo. Yun ang alam ko. Marami pang hindi naiintindihan si Daniel, Simon. Ikaw na sana ang bahalang umunawa sa kanya. Eric, ang kulit mo naman eh.
Sinabi ko na sa'yo, huwag mo sasabihin kahit kanino na magkikita tayo. Eh, makulit nga eh. Makulit. Kahit na. Ayan na, dumarating. Alin? Ayun, Pati ba naman ako pinagtataguan mo na rin? oras ko na rin para magtago. Hindi. Ayoko lang pati ikaw madamay sa mga problema ko. Bakit Dami. ganyan? Parati mo naman akong karamay ah. Alam mo ba na mas bumibigat ang problema kapag sinasarili? Baka nakakaabala lang ako sa pag-aaral mo. Narinig ko yung nangyaring gulo sa looban kanina. At balita ko, kasali ka na naman daw. Eh, paano ba naman? Pinasok kami ng grupo ni Jimbo eh. Alangan naman takbuhan namin yung mga yon. Eh di... Ayun. Kailangan ba ha? Pwede ka namang umiwas ah. Alam mo, Melissa, anak ka talaga ng pulis. Alam mo, Itay, akala ko, magiging masaya ang pagkikita namin mag-ama. Alam mo, Simon, malaking hirap ang dinanas ng batang yon. Pagmula nang mawala ka at mamatay si Teresa. At nang magkasakit ako, ginagawa ko sana noon ang lahat ng paraan upang mabuhay kami ng marangal. Pero wala akong maitulong dahil hindi ko kaya. Tay, kung alam ko lamang magkakaganito, hindi na sana ako sumama kila Toto. Maliit pa si Daniel. Ipinaliwanag ko na sa kanya ang lahat. Na napilitan ka lamang gumawa ng masama upang iligtas ang kanyang ina sa bingit ng kamatayan. Ngunit sa kinaroroonan natin, malakas ang hatak ng mga maling kwento. Na-impluwensya ang batang kaisipan ni Daniel. Iba't ibang istorya ang naririnig niya. Nagtanim siya ng galit. Hindi lamang sa pagkamatay ng kanyang ina, kundi sa buhay na kinagisnan niya. At ang lahat ng yun ay sinisisi niya sa iyo, Simon. Pero hindi ko akalaing hindi niya ako kikilalaning ama. Sana hindi na lang ako lumaya. Mabuti pa sa loob. Marami kong kaibigan. Kahit na anong klaseng pagkatao ko, tinatanggap nila. Pabayaan mo na muna siya ngayon, Simon. Darating din ang araw at maunawaan niya ang lahat. Oo, pare. Nakikita mo yun? Saan? Yun. Maraming ilaw. Oh. Puro nightclub yun. Talaga? Kaganda na pa ito. Good, they're here. How are you? Is everything all right? Yes, yes. How about you? Fine. Rodel, labas mo.
Victor! Ang ebidensya! Hindi natin pwedeng dalhin yan. Delikado tayo. Dito! Ano? Ilagay mo! Abay, oo! Malaki halaga to ah! Eh, makukulong tayo. Ano gusto mo? Hindi na! Hanapin nyo! Turuan ng mga tauhan ni Madrigal, sir. At alam na alam nila kung anong gagawin. Para hindi tayo makakuha ng ebidensya laban sa kanilang amo. At kung nakahuli man lang sana kayo ng kahit isa doon sa mga nakakalaban nyo, baka may mapiga pa tayong impormasyon. Napapag-iwanan na itong departamento natin sa kampanya laban sa illegal gambling. Tayo na lang yata wala pang preba doon sa mga nasa itaas. Hindi namin naangatan ng kasong ito, sir. Gaya ng sugal na pinagkakakitaan ni Madrigal. Hindi lahat ng araw ay buena siya. Mamalasin din yung tarantadong yun at pagdating ng araw na yan, ako lang ang kauna-unang tao na makikita niya. Tingnan natin. Tarantado talagang pulis na yun. Palagi na lang akong pinahirapan. Ikaw lang, boss eh. Ayaw mo pa kasing itumba natin yung tarantadong yun eh. Kaya mo na, mahirap kalaban ng pulis. Isa lang itutumba mo. Buong puwersa ang kalaban natin. Pero sa binibigyan niyang sakit ng ulo sa'yo, dapat siguro eh, sugalan na natin. Kaya mo na siya. Total naman hanggang ngayon gumagapang pa siya sa dilim. Pero gusto ko yung ginawa mo. Sinunog mong pera. Wala silang ebidensya. Kahit saan korte nila dalhin, wala silang ebidensya. Pero nanghihinayang pa rin ako sa malaking perang nawala sa atin, boss. Huwag ka nang manghinayang. Ang perang sinunog mo, ay kikitain lang natin yan sa maghapon. Mas malaki ang mawawala kung nakuha nilang pera at ako napamak. Dapat siguro eh, timbrihan na natin yung ibang lugar. Relax ka lang dyan. Ang kailangan ko ngayon, isang lalaking matatag ang dibdib. Pansamantalang kukuha ng trabaho mo. May kilala ka ba? May naririnig na ako. Sino? Talaga bang ayaw mo kumain? Mami, Tama na to. Kumain na ako kanina eh. Ito yung straw. Salamat. Saan? Sa school. Pasensya ka na ha. Eh, mahirap talaga pera ngayon. Di bale. Isipin mo, kung nasa Mega Mall tayo, eh di napawi pa tayo bigla. Ikaw talaga. Eh, alam mo naman, wala akong trabaho ngayon eh. Ayaw mo kasi maghanap ng trabaho. Ano ayaw? Ang mahirap, hindi na mimili ng trabaho. Wala lang talaga. Marami namang mapapasukan dyan eh. Mapili ka siguro. O ano, tayo na? Tara. Negro! 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 Simon! Negro! Andiyan ka pala. Simon, ikaw nga ba? Demonyo ka. Hindi ka pa nagbabago. Anak ng tipaklong, kailan ka pa lumaya? Nung pa isang linggo. Eh, ang laki ng asenso mo. Pero kulay talong ka pa rin. Ikaw naman, Simon. Ngayon lang tayo nagkita, tulay ko kagad na tiningnan mo. Eh, wala namang napapansin sa'yo, kundi kulay mo eh. Halika sa loob, doon Huwag tayo na. mag-usap. Dito na lang. Meron sana ako sasabihin sa'yo eh. Kailangan ko tulong mo. Tulong? Bakit? May problema ba? Meron eh. Ano yun? Trabaho. Trabaho. Walang problema. Katunayan nga, naghahanap ako ng isa pang mekaniko. Ngayon nandito ko na, ikaw na yon. Kahit bukas, pwede ka na mag-umpisa.
Salamat. At paminsan-minsan, ilabas mo yung jeep ko. Extra kita mo yun. Salamat ulit. Mabuti ka pa. Asenso na. Maganda na ang buhay mo. Alam mo, Kosa, dumaan tayo sa magulo. Subukan naman natin ang tahimik na buhay. Tiyagaan lang yan. At maraming dasal. Ganun ba yon? Oo, Akin na muna 200. sandali lang. Negro! Baka naman gusto mo pang gawin 3. Boss, si Daniel. Kumusta ka? Buti ho. Daniel Cordero. Matunog ang pangalan mo, bata ko. Ikaw pala yung nababalitaan ko si Daniel. Hindi mo naman siguro ako pinasundo dito sa mga peking pulis na ito para makipagkwentuhan. Ako na humihingi sa iyo ng pamanhin. Sa paraang ginawa ng mga bata ko para madala ka sa akin. Nag-iingat lang kami. Kailangan maging kapani-paniwala ang pagdampot nila sa iyo. Kung hindi rin ako nagkakamali, binayaran niyo rin yung mga tao na kaaway ko kanina. Maraming paraan ang maiisip nila. Masunod lang ang kagustuhan ko. Eh ano naman ho ang kailangan niyo sa akin? Kailangan ko ng mga tauhan sa grupo. Mga taong katulad mo. Matibay ang dibdib. Yun ang kailangan ko. Malaking kwarta ang kikitain mo. Sa isang saglit na trabaho. Depende ho sa patatrabaho niyo. Pero kung droga yan, ipwera niyo na ako. Hindi kaya ng sikmura ko. Hindi droga ang linya ko. Sugal ang negosyo ko. Kaya lang, may problema ito si Chito. Pansamantala, ikaw muna ang papalit sa kanya. Eh ano naman ang patatrabaho niyo sa akin? Chito, sabi mo sa kanya kung ano dapat niyang gawin. Walang problema. Basta't magkakaayos tayo sa presyo. Chito, bigyan mo. Jingge. Kung ganito kalinaw ang usapan, magkakaintindihan tayo. Pagdating sa pera, wala kaming limit. Pang merienda mo, marami pa yan. Pag tinanggap mo ang trabaho. Mabuti naman at pinagbigyan ka ng kaibigan mo. Tay, hindi ako matatanggan ni Negro dahil matagal kami nagsaban niya sa brigada eh. Oo nga eh. Maswerte ka, nako. Alam mo bang maraming walang trabaho ngayon? Oo nga eh. Ay, Tay. Bakit di mo pagawa itong bahay na ito? Alam mo, Simon, malaking bagay sa amin ni Daniel ang pagkakakulong mo. Sandali nga kayo. Eh, itong bahay ang pinag-uusapan natin ah. Eh ngayon ako sisisihin ninyo. Eh, alam ninyo kung ano nangyari. Alam naman niyo kung ba't ako nakulong eh. Dapat kayo may ginawa. May magagawa ba kami ng anak mo? Eh, nakakulong ka nga nung mga panahong yun eh. Yan naman ang hirap sa inyo, Tay. Ngayon ako sinisisi nyo. Mabuti pa siguro, hindi na ako lumaya eh. Alam mo, Simon, kalalabas mo lang. Alam ko, kaya nga nandito ako eh. Kumain na nga kayo. Lo? Nandito ako, Daniel, sa kusina. Lo, binili ko na kayo ng prutas. Ito yung gamot niyo. Tawang ka ng Diyos. Oh, sa itay mo, hindi ka ba magmamano? Tay kamay. May trabaho na ho ako. Aba, buenas kayo mag-ama. Sabay pa kayo nakakuha ng trabaho. Maliit lang ang sweldo ko, anak, pero makakatulong din. Makaipon lang ako ng konti. May pagpapatuloy mo ng pag-aaral mo. Para ano? May masabit kayong diploma sa dingding? Ang alam ko, ang mga nag-aaral, para lang madaling makakuha ng trabaho. Eh, may trabaho na ako eh. Malaki pa sweldo. Iba pa rin yung may pinag-aralan, anak. Tingnan mo nangyari sa akin.
Mahina lang kayo dumiskarte. Tama ang tatay mo, Daniel. Ang karunungan, hindi nakukuha ng sinuman at hindi nababayaran. At yan ay isang magandang simula para sa isang mabuting kinabukasan. Eh, hindi. Hindi totoo yan, Lo. Marami akong mga kaibigan, nakatapos. Pero ano, palamunin pa rin mga magulang. Hindi ko nasasayangin ang panahon ko. May trabaho na ako, kaya hindi na ako mag-aral. Demonyong bata ito. Kanino kaya nagmana? Bakit ka sa akin nakatingin? Sira na ba talaga ang ulo mo, Melissa? Kay dami-dami lumiligaw siyang galing sa mabuting pamilya. Yan pantarantadong Daniel na yung napili mo. Tay, gaano man ho kasama ang tao kung bibigyan lang ho ng pagkakataon at pangunawa, pwede hong magbago. Hindi yan si Daniel. Labas-masok sa loob ng kulungan yan. Hindi ba't yan eh? Binasampulan ko na sa mga tauhan ko para tuminaw. Pero nagsawa lang sila sa kagugulpe. At yan, muntik nang mapatay nang magkaroon ng riot sa loob. Pero ano, nagbago ba? Sa tingin ko, Melissa, kontento na yan Daniel na yan sa uri ng buhay niya. Hindi sa kaisa-isa kitang anak. Hindi kita pinapag-aral. Para mapunta lang sa sanggano yan. Tay, ang nakikita nyo lang kasi kay Daniel ay yung masamang bahagi ng pagkatao niya. Huwag mo na siyang ipagtanggol. Pulis ako, Melissa. Ano na lang ang sasabihin sa atin ng mga kasama ko at kalugar natin kung ang magiging manugang ko ay ang numero 1 sakit ng ulo dito. Kapag ang taong napangasawa mo ay ang taong madalas mong ipasok sa kulungan. Ayaw ko nang maulit yan, Melissa. Kung hindi ka din lang makikinig sa akin, mabuti pa, tumigil ka na sa iyong pag-aaral. Sayang lang ang pagod natin pareho kung kay Daniel ka lang mapupunta. Daniel, hindi ko ako matitistino. Ito ang alagaan mo. Wala kang gagawin dito, Daniel. Hindi pangalagaan ng lugar. Siguruhin walang gulo. Tangina! Dinadayan niyo ako eh! Tulad niyan. Sandali, pare. Kamakilam! Tama na yan, Daniel. Kayo, ligpit niyo ito. Liga. Oh, saan ka pupunta? Diyan lang magsha-shopping. Si Leon. Eh, nandyan sa loob. Kanina ka pa nga hinihintay eh. Sige. Sige. Hindi man lang ako ginalang. Regular akong manunugal. Dapat sana hindi na ako iniya sa mga tao eh. Gabi, araw, nandun ako, natatalo ko libo-libo. Wala man lang akong proteksyon. Ganito pa nangyari sa akin. Pag ganyan kayo ng ganyan, mawawalan kayo ng proteksyon. At mawawalan din kayo ng customer. Kung gusto nyo, pumunta kayo sa amin. Pagtanong nyo ako kung sino ako. Daniel!
Relax ka lang. Eh, gago yan eh. Nagre-reklamo pa eh. Sa negosyong ito, hindi kailangan puro tapang. Paminsan-minsan, kailangan ng himas. Kaya nyo ako kinuha sa trabaho ko para mambugbog ng abusadong katulad yan. Nandun na ako. Pero katulad ng taong yan, yan ang nag-aakyat ng pera sa negosyo natin. O, eto. Relax ka muna. Palamigin mo muna yung ulo mo. Pare, sorry ah. Isa na lang, oh. Lalakad na. Oo. Oh. Dali lang, Dali. lakad tayo. Dali lang, Simeon. Dali. Dali lang. Oh, mga pare. Bakit ba? Ano bakit? Di ba jeep ni Glen Negro to, di ba? Oo. Bakit? Ano problema? Pwes, sabihin mo sa amo mo, magbayad muna siya ng buwis bago siya pumasada dito. Buwis? Teka muna, meron ba kayong ID ng BIR at naniningil kayo ng buwis? Anong ID? Buwis, hatag, dilensya, lagay. Yun ang ibig sabihin. Kung gusto mo, abunuhan mo muna. Bago ka makapasada dito. Ang daldal mo naman. Ang lalaki na katawan ninyo, ayaw yung pumarehas ng trabaho? Eh, tratado pala to eh. Sige, kailan? Hoy, huwag kayong bumaba! Baba! Bilisan mo! Eric, airpat mo ba yun? Tatay mo nga. Parang hindi. Halika, tulungan natin. Tay, okay ka ba? Eh, kala ko gas matik eh. Panis ka rin pala. Tara, Eric. Uy, teka. Ikaw, Bombay, nakakagulat ka eh. Oh, nasaan ba si Melissa? Hindi raw siya makakalabas dahil gordyado siya ni Sarento. Eh, sasandaling oras nga lang kami nakapag-usap eh. Swerte nga lang at pumasok sa banyo yung tatay niya kaya siya nakapuslit at nakapagsabi sa akin. Ang lupit talaga ng sarhentong yun, ah. Nilalayo talaga sa akin si Melissa. Bay, sabi mo nga sa akin, masama bang magmahal ang isang mahirap sa mayaman? Hindi naman. Pero ewan ko sa'yo, ako dala-dalawa umibig sa akin eh. May umibig sa'yo? Oo. Kapal ng mukha nito. Iba yung umiibig sa ginahasa. Uy, teka muna. Baka may makarinig sa'yo. Ginahasa mo yun, di ba? Hindi. Ginahasa mo yun. Aminin mo na. Absuelto na nga yun, naareglo na eh. Absuelto. Pinilit mo yun. Pare, tignan mo. Sa tingin ko, kung buo pamilya ko, hindi lalayo sa akin si Melissa eh. At kung ang nanay ko, boy pa, malamang, mayaman kami. Mas lalo na tatay ko kung di nakulong. Napakayaman siguro namin. Malamang gumraduate ako. Gagraduate ka, pare. Pag graduate mo, nagtatrabaho ka. Pag magtatrabaho ka, nakakurbata ka. At pag pumasok ka na nakakurbata, makapalang wallet mo, ibig sabihin. Tapos pare, lahat ng gugustuhin ko, siyempre makukuha ko. Bibili ako ng pagkain na masasarap. Lahat. Hindi katulad ng ganito, Eric. Nagdidilensya lang tayo para kumain. Pare, sawan-sawa na ako. Alam mo, gusto ko sana hindi na ako pinanganak eh. Tignan mo, hindi na sana ako lumaki sa bangketang yan. Tignan mo, ang dumi. Mabaho. Magulo. Sawan-sawa na ako sa buhay ko. Nasusuka na ako. Ewan ko kung sino sisisihin ko. Sa tingin mo, pare, tama ba ako?
isa ka rin pala magulo. Ang dami-dami kong sinabi, hindi ka rin pala nakikinig. Sigarilyo, sir. Anong balita? Pinalalaki na ni Leon Madrigal ang grupo niya. Hindi lang sa sugal. Lumulusong na rin sila sa droga. Sigurado ka? Oo, sir. Dun sa Caloocan, sir. Dun sa tambakan ng mga lumang tren, dun gagawin ng deal. Alas 10 ng gabi ang usapan namin. Gusto ko bilisan ninyo ang pag-uusap tungkol sa deal. Pagkatapos, tumawag kayo kagad sa akin. Gusto ko malaman ang resulta. Jinky, bigay mo ang task si case kay Daniel. Ingatan mo yan, Daniel. Kahit anong mangyari, huwag mo ibibigay kahit na kanino. Kung hindi dun lang sa kausap natin. Pero alam nyo, kanina pa ako nalilito eh. Hindi ko alam yung pinag-uusapan nyo eh. Business deal lang ang pinag-uusapan namin. Pinalalakas ko lang ang negosyo natin. Sito, ikaw na bahala kay Daniel. Buti naman nakarating kayo. Iba kami yung makipag-usap sa mga tao. Mag-inuman tayo. Huwag naman puro business yung pinag-uusapan natin. Upo kayo. Para naman kung may kabog ang puso nyo, ma-relax naman kayo. Oh, kayo. Kayo. Sige lang, kaya tayo. Walang problema. Kaya lang parang wala ng beer. Meron, pakukuha tayo. Boss, may mga pulis!
santan pa kayong gago! Lalo ka na, Chito! Eh boss, pare-pareho kami na surpresa nang dumating ang mga pulis eh. Eh kesa naman makuha pa ang mga epektos, tinakasan na namin si Daniel. Lalo ka na, Chito! Nakuha mo na epektos! Naiwan mo naman ang pera! Milyon ang halaga nun! Kung pang interesan yon, Hindi ako magnanakaw. Yan. At hindi ko ugaling gumagalaw ng pera na may pera. Ano ibig mo sabihin? Sige, bunot! Na magkatapos-tapos tayo dito. Tarantado ka. Dahil sa katarantaduhan mo, mapapatay pa ako. Sandali Daniel, wala tayong dapat mag-awayan. Eh, isa ka pa eh. Noong una pala, sinabi ko sa inyo, ayoko ng droga. Pinakayoko sa lahat, pinaiikot ako. Droga, prostitution o sugal, pare-pares lang yan. Isa man ang gawin mo sa tatlo, sabit ka rin. Kung sa droga tatakbo grupo, magkahiwalay-hiwalay na tayo. subok lang ang ginawa ko, Daniel. Pero sa nangyari kagabi, nakita kong mahirap gawin yun. Kaya't una't huli na yon. Babalik na ako sa negosyo ko. Sana totoo yan sinasabi mo. Kung hindi, ako mismo maglalaglag sa inyo. Simon! Emong? Kabo? Hindi na kabo. Sarhento na! Alang yan, lakas ng asenso mo. O di marami ka nang naipong lukot na pera dyan. ha? Ito talaga. Yan ang hindi ko trabaho. Kilala mo naman ako ah. Mabuti naman at mayroon pa isang pulis na hindi tumatanggap ng tong. Kaya ako na parito. Dahil kay Daniel. Sinong Daniel ang anak ko? Oo. Dahil nag-lead kami sa isang drug den kagabi. Isa sa mga tauhan ng grupo ni Leon Madrigal, kahawig ni Daniel. Kaya lang, hindi ko masyadong masiguro dahil may kadiliman doon sa pinangyarihan. Teka, ang sabi mo madilim. Paano mo nalamang anak ko yon? Kaya nga inaalam ko eh. Para malaman mo hanggat maaga, nang masubaybayan mo ay kinikilos ni Daniel. Ang nasisiguro ko sa'yo, hindi papato si Daniel sa mga ganong klaseng trabaho. Sana nga. Ano? Sasama ka na lumalakad? O sasama ka na gumagapang? Pulis yun. Mainit na talaga tenga sa akin nun eh. Iniisip niya, inaaswang ko anak niya. Kaibigan ko si Sargento Velasco. At hindi ugali na magsalita ng walang basehan. Sigurado ba siya ako nakita niya doon? Hindi. Pero hintayin ko pa ba makakuha siya ng ebidensya laban sa'yo bago ko kumilos? Yan ang hirap sa inyo eh. Hindi pa kayo sigurado, may hatol kagad kayo. Daniel, isa lang ang sasabihin ko sa'yo. Ituwid mo ang buhay mo. Dahil kailanman ay hindi ko isusukong pagkaama ko sa'yo. Ano ba problema mo?
Dapat nga matuwa kayo eh. Kung ano kayo, ganun din ako. Isipin mo, naging kriminal ka. Dapat maging kriminal din ako. Naging magnanakaw ka. Dapat maging magnanakaw ako. At mas Jimon! Alam ko hindi ako naging mabuting ama. Pero kung ano man ang naging kasalanan ko, yun ay dahil sa pagmamahal ko sa iyong ina. Lalong-lalo na sa iyo. Daniel! Daniel! Kala ko kanina, sandangkal. Oo nga, nadaya tayo. Wala ka bang text dyan? Unti na lang din eh. Laban na natin yan. Juan, ganda araw ho. Hindi na ako lalaban sa'yo. Paano na nga ang puso ko kung wala ka? Kayo pala man, Simeon. Tuloy kayo. Tuloy ko kayo. Nasaan si Daniel? Eh, hindi ko ho alam eh. Hindi mo alam? Matagal na ho siya hindi napupunta rito. Lumalakad na ho siya ng solo niya. Eh, pinababayaan niya na nga ako rito, kaya lumalakad ako ng solo ko. Di ko na nga ho alam kung saan siya nagpupunta eh. Ano? Pag hindi mo sinabi ko nasaan si Daniel, sasabukain kita. Magbibihis na ako. Demonyo ka talaga, Leon. Pati anak ko. Tinuturuan mo mga katarantatuan mo. Yan ang hirap sa'yo, Simon. Kung magsalita ka, parang napakalinis mo. Ikaw nga dapat magpasalamat sa akin. Tinutulungan ko yung anak mo para yumaman na katulad ko. Hindi ko tatanawin yung utang na loob ang ginawa mo sa anak ko. Huwag mo na lamang siya idamay sa mga katarantaduhan mo. Nakatulong ka na sa akin. Wala akong karapatan sa anak mo, Simon. Lalong hindi ko siya madidiktahan. Nasa edad na siya para magpasya sa kanyang sarili. Daniel, Sige ho, mauna na ho kayo. Wala ka nang masasabi sa akin yan. Ang anak mo na nagpasya. maaari ngayon ay panalo ka. Pero ito ang tandaan mo. Hindi ako papayag na magaya ang anak ko sa ating dalawa. Kahit na ikamatay ko. Sige, pasok! Hindi ako. Pasok! Hindi ako talaga. Hindi ako. Ito ba? Glenn, siya ba? Marami itong alam. Wala talaga akong alam. Tarantado ka, Dani. Pati ba naman ako, pinaiikot mo pa. Ang totoo, nagpapa-ending-ending lang ako eh. Kung hindi ko pa kilala ang kapitalista mo. Kosa, Oh, wag. Tataas na naman ang presyon mo. Tino mo, nangingitim ka na naman. kanina pa nanginginigan lamang ko rito eh. Ganun ba? Teka, Nakasar na ako dito eh. alam mo bang ayaw namin ang kakosa ko ng ganyan? Na ang tao may nalalaman, pero ayaw naman magsalita. Ano? Tutulungan mo ba kami o tutuhugin kita? Tsaka delikado po. Pag nalaman po ng grupo na ako ang nagbulong, tsak na puputulan nila ako ng dila. Kung maaari po, iba na lang po ang kausapin nyo. Yung ba gagawin nila sa'yo? Opo. Alam mo ba ang ginagawa namin? Sa mga tao may nalalaman pero ay magsalita. Hindi po. Binabalatan namin ang muka. Naku, wag po. Kaya magsalita ka na. Ikaw ang kabo ng huweteng mas marami ka nalalaman sa mga ilegal na sugalan ni Madigal. Ngayon, may kikwento mo sa akin tungkol kay Leon. Wala po. Wala? Opo. Tingala. Aray! Magsalita ka na. Marami ka pang drama, leche. Baka ko dyan ha. Sige, balasahin mo mabuti nang manalo naman kami. Matapos ang espada eh. Lagi na lang kaming talo eh.
Ayun, oh. Ano, 2 weeks ka na ba? Ganda to. Ano to? Pag tumama ako, salera to. Sige, tira. Oh, ayan. Ayan. Ito. Dahan lang ang pagbaba. Yun. Huliin lahat yan! Labas na! Pare, okay ba kumpiyansa? Okay lang, pare. Sige. Ito yung sa akin, oh. No, game. Tapos na. Wala na. Sige na. Ano po pa hinihintay? Oo nga eh. Wala na. Nararamdaman ko mananalo ko nito. Wala na. Reto, mga pulis kami! Sakay lahat yan! Bilis! Bilis! Dalihan nyo! Dali! Bilis! Bilis! Lo? Daniel, narito ako. Lo? Mano, Polo? Kawan ka ng Diyos. O ano na naman itong mga dinala mo? Lo, ito po yung mga gamot nyo. At binili ko na rin kayo ng prutas. Pwede iwan mo na ako. Sabi ng itay mo, kung gusto mo na rin kina Leon Madrigal. Hindi naman, Holo. Saka tigil-tigilan nyo yung paninigarilyo nyo. Lo, sa palagay ko ho, mas maganda hong maghiwa-hiwalay muna tayo. Kasi sa tingin ko mas tatahimik ang buhay-buhay natin eh. Alam mo, Daniel, ito hindi nila nakikita eh. Kahit barumbado ka, siga, basagulero, pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakakalimutan yung inako mong tungkulin para sa akin. Lo, alam niyo namang malaki utang na loob ko sa inyo eh. Kundi dahil sa inyo, malamang wala na ako dito sa kanatatayuan ko. At pinagpapasalamat ko yon, Daniel. Pero mas matutuwa ako kung tatanggapin mo na ang itay mo. Lo, alam niyo naman kung bakit mas malug sa kanya eh. Ama mo siya, Daniel. Mas malaking utang na loob ang dapat tanawin mo sa kanya. At ako nagsasabi na mali ang tratong ginagawa mo sa kanya. Hindi karapat-dapat yung kay Simon. Siya ang dahilan kung bakit namatay si inay. Hindi totoo yun. Saksi ko sa mga nangyari. Pinaliwanag ko na sa iyo noong paman. Kung hindi mo kayang mahalin ang iyong itay, bigyan mo naman siya kahit konting paggalang. Paano ko igagalang ang isang taong naging dahilan kung bakit naging miserable ang buhay ko? Paano ko igagalang ang isang taong naging dahilan kung bakit hindi ko naramdaman ang pag-aaruga ng aking ina? Ikaw ang pinakamahalagang bahagi sa buhay niya. At hanggang ngayon, nakikita ko kung paano niyang pinipilit na punuan ang inaakala niyang pagkukulang niya sa'yo. Lo, wala na eh. Huli na ang lahat. Hindi ko na makakalimutan yung nangyari.
Nagawa na ng iyong itay ang kanyang tungkulin sa iyo bilang kanyang ama. Pero ikaw, hindi mo pa nagagampanan ang tungkulin mo sa kanya bilang anak. At mali si Simon sa pag-amin sa pagkukulang niya sa iyo. Kung may nagkulang man sa inyo, ikaw yun. Huwag naman ganyan, kumpadre. Kung nalugi ka, nalugi rin ako. Ngayon, kung babawiin mo ang kapital mo, paano ka makakabawi sa negosyo? Kilala mo na ako. Pagdating sa negosyo, hindi ako pabaya. Ngayon pa lang, pinaasikaso ko na sa mga bata ko ang maliit nating problema. Ngayon, sa loob ng 1 linggo, hindi pa rin bumalik sa normal ang negosyo natin. Ako na mismo ang magsasole ng pera sa'yo. Okay ba? Salamat. Ano nangyari sa lakad nyo? Tama ang kutob ko, boss. Napaikot nga tayo ng mag-ama. Anong ibig mong sabihin? Ayon sa mga pulis natin sa loob, Simon lamang daw nang galing ang impormasyon. Kung kaya't nalaman nila Velasco ang lugar ng sugalan natin. Pero kilala mo naman ang mga tauhan natin eh. Mas gugustuhin pa ng mga yun ang mamatay kaysa magsalita. Iisa lamang ang maaaring panggalingan ng impormasyon. Si Daniel. Noon pa mang nabulilya sa drug deal natin, ay napansin ko nagbagong takbo ng utang ng gagong yun. At siya na rin mismo nagsabi na kapag tumakbo sa droga ang grupo natin, isusuplok na tayo. Bukod sa sugal, wala na siyang alam sa negosyo. Wala na siyang tiwala sa grupo. Mula nung mabuko niya, na pinaikot natin siya. Si Daniel lamang ang may pinakamalaking motibo para gantihan tayo. Si Daniel? Tapusin niyo na ang problema hanggat maaga. Pagod na ako. Itumpan niyo ang mag-ama. Sunod yung pulis. Boss, mukhang pati si Jinky. Inaswang sa ni Daniel. Sigurado ka ba doon? Dinig na dinig ko ang usapan nila, Chito. Kung inabutan nila ako, baka nauna pa akong may ligpit kesa sa'yo at sa tatay mo. Kung gano'n ang sinabi mo, kailangan umalis tayo dito sa bahay. Alam nila Chito to. Lo, mag-impake muna kayo. Alis muna tayo dito sa bahay. Delikado kayo dito eh. Baka pati kayo madamay. Paano si Simon? Ako na ang bahala. Kapag napwesto ko na kayo ni Gigi, ako na mismo ang hahanap sa kanya. Halika na. Mabuti pa doon na tayo sumakay sa kabilang Tara. kalye. Bilisan mo. Dito tayo sa likod. Bilisan mo. Ano? Wala eh. Tutsa. Lo, mauna na kayo doon sa auto. Paano ka, Daniel? Ako na ang bahala dito. Doon na kayo duman sa likod. Tayo na, Jinky. Ano? Wala eh. Saan yun? Kabila.
tagal naman ni Daniel. Baka kung ano na nangyari sa kanya, nagpaiwan pa kasi yung batang yun. Daniel! Uy, Asan yung auto mo? doon ko pala naiparado sa malayo eh. Ay! Para! Sandali lang! Sakay! Agahan mo lang ang pasok mo bukas, Kosa. At kung wala pa ako, unahin mo na lang yung kotse ni Mr. Sugera. Ang kulit eh. Kaya mo, hindi ka mabibiting kay Mr. Guerra. At saka, ito ba naman tandaan natin sa trabaho ito? Kosa! Alam mo anak, maganda itong napili mong lugar. Tagun-tago at saka tahimik. Bata pa lang ako, dito na ako nagpupunta. Kami lang nila, Eric at Melissa, may alam nitong lugar na to. Paborito ko kasi itong lugar na to kapag gusto kong mapag-isa. Tay, maganda ba yung nanay ko? Talagang maganda nanay mo. Wala nang hihigit pa sa kanya. Siguro nagmana ka sa kanya. Mahilig din yun sa tahimik na lugar eh. Alam mo anak, para sa akin, wala nang gaganda pa sa nanay mo. Hindi lamang ang kanyang panlabas na anyo. Ang kanyang kalooban, pati na ang kanyang pagkatao. Alam mo ba nang mamatay siya? Naisip ko na tama sinasabi na nakararami. Maagang kinukuha ang may mabuting kalooban, yung mabait. Para siguro hindi na magkasala. Kaya pala nandyan pa kayo, Itay. Tayong dalawa. Oo nga pala. Pero, pera na rin sa biro, Tay. Marami na rin akong kasalanan sa inyo. Sana patawarin niyo ako. Alam mo anak, ang lahat ng tao ay nagkakamali. Kahit ako, nakagawa na rin ako isang napakalaking pagkakamali na naging dahilan ng pagkamatay ng ina at ng mahabang panahon ng pagkakakulong ko na dapat sana ay ginugol ko sa pagpapalaki sa'yo. Naiintindihan ko naman yun, Tay. Ang importante, magkasama na tayong dalawa ngayon. Binigyan niya tayo ng pagkakataon para mapunuan ng pagkukulang natin sa isa't isa. Di ba? Kaya wala na tayong magagawa. Hindi na natin maibabalik ang mga nakaraan. Kung sakaling babalik ang nakaraan. Kahit alam kong ganito ay bubunga, ay hindi ako magdadalawang isip. Ganito pa rin ang gagawin ko sa mga mag-ina. Mga bobo! Mga gago! Tatlong tao lang nalusutan pa kayo? Ha? Mabilis lang kayo pag sweldo. Pagdating sa trabaho, palpak. Boss, pinapostihan ko na yung lugar ng magma. Oras na bumalik sila ron, hindi na sila makakalusot. Isa ka pang bobo. Babalik pa ba yung mga yan doon? Alam nilang hinahanting natin sila? Gumawa kayo ng paraan. Hanapin nyo. Tanong-tanong kayo. Kung saan nakatago na lungga. At huwag kayong babalik dito na hindi tapos ang trabaho nyo. Kayong una kong ililibing. Ha?
Ano ba hinihintay nyo? Pasko? Tay! Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Kumain ka na ba? Opo, itay, nauna na ho ako. Magbihis na ho muna kayo habang iniinit ko yung pagkain nyo, ha? Huwag. Ikuha mo muna ako ng malamig na beer. Naku, tay, inom na naman kayo. Oo. Alam mo naman ang tatay mo, pagod sa trabaho. Sige na. Sige na nga. Nabalitaan mo ba yung nangyari kay Daniel at Simon? Ho? Wala ho akong alam eh. Maghapon ho kasi ako sa school eh. Bakit ho, itay? Ano ho nangyari? Ayon sa mga nakakita ng mga pangyayari, sinungod ng mga armadong kalalakihan ang bahay nila Daniel. Nagkaputukan, gayon din ang nangyari kay Simon. Doon sa bahay ni Negro. Ano ho nangyari sa kanila? Sino ho yung mga sumugod? Nakatakas daw si Daniel at si Mantano. Mayroong kasamang isang babae na noon daw lang nakita sa kanilang lugar. At gayon din ang nangyari kay Simon. At tinamaan ng bala si Negro. At ayon sa mga pulis na dumating, at ang dinatna nila ay mga tauhan ni Leon Madrigal na mga patay na. Leon Madrigal? Yung tarantado na matagal lang nagpapasakit ng ulo namin. Itay? Ano naman ang connection ni Daniel at Mang Simon sa Leon Madrigal na yun? Si Daniel ang pinakabago sa mga tauhan ni Leon Madrigal. Sa palagay ko, nasunod-sunod din namin ang pagsalakay sa sugalan ni Madrigal. Base sa impormasyon ni Simon, ay si Daniel ang napagbintangang nagbulong sa tatay niya ng mga lihim ng grupo. Itay, kung totoo ang sinasabi nyo, delikado ang buhay ni Daniel at saka ni Mang Simon. Tsak na hindi ho sila titigilan ng mga yun hanggat hindi ho sila nakikita. Sigurado yon. Yun nga ang problema eh. Gustuhin man namin bigyan ng proteksyon yung mag-ama, wala namang makapagsabi kung saan sila makikita. If we have to double the members of your team looking for them, let's do it. At kung sino man yung babaeng kasama ni Daniel nung sugurin sila, natitiyak kong may nalalaman yon. At sa ngayon, sila lang ang pag-asa natin. Nang tuluyan ng mawala ang kawalanghiyan niyang si Leon Madrigal. Nagdagdag na ako ng tawa natin, sir. Nagbigay na ako ng instruksyon sa kanila na gamitin at pakilusin ang asset at informers natin. Para malaman natin kung nasaan si Daniel at si Simon. But we still have to move fast. Kailangan maunahan natin ang mga tao ni Madrigal na naghahanap doon sa mag-ama para itumba sila. Kung hindi, matagal na naman ipaghihintay natin dahil tsak na dobling ingat ang gagawin ni Madrigal pag nakalusot siya dito. Is that understood? Yes, sir. Hello, boss. Nakita namin si Eric. Sundan niyo? Oo. Yes, sir. Sundan natin.
Tatatano. Sino yan? Si Erico. Eric, Oo. pasok ka. Bilisan mo. Halika, kain na tayo. Kain tayo. Lumakad ho yung mag-ama eh. Nasaan ang mga yun? Bakit hanggang ngayon hindi nagpapakita sa atin? Eh baka tumitsempo lang ho. Bukod sa mga pulis, hinahanap po siya ng pangkat ni Leon Madrigal. Mga demonyo pala grupo mo eh. O baka naman pakawala ka nila. Para malaman kung nasan si Daniel at Mang Simon. Hoy, kung hindi ka pa sinabi kay Daniel lang narinig ko na plano siyang ipatumba, hindi pa man kayo nagkakatuluyan, byuda ka na. Dapat ka lang tumulong. Dahil grupo mo ang kalaban niya. Huwag na nga kayo magtalo. Hindi naman kayo magkaaway. Kumain na lang tayo. Siya nga pala, Eric. Nasaan na yung mga nakatira dito? Ako eh, aabutin pa ho na 1 taon sa probinsya yun. Bago makabalik dito. Kaya wala tayong dapat alalahanin. Mga ayop kayo! Itiwan niyo ang mga batang yan! Saan ka pupunta ha? Ano ba talaga ang kailangan niyo? Bitiwan niyo ang mga batang yan! Mga hayop kayo! Ano kailangan niyo rito, ha? Tumigil kayo! Bitiwan niyo ang mga batang yan! Sige, dali na yan. Bitawan niyo ako! Mga hype sila! Daniel, samahan mo si Eric. Pumunta kayo sa pulis at i-report mo lahat ang nangyari. Ako na lang pupunta kay Madrigal. Tay, sa akin nagsimula itong gulong ito. Ako na rin ang tatapos. Ako na rin ang bahala sa pumatay kay Lolo. Huwag na anak. Baka mapahama ka lang. Pare. Ah. Tingin nga muna ng yosi mo. Ang gaganda ng mga chicks na yun, no? Sinabi mo. Ano kaya gagawin ni boss doon? Malamang. Pare, mabuti pa. Iwalay muna tayo. Sige. Ano bang kailangan mo sa amin? Huwag kayong mainip. Malalaman nyo rin. Ano yan? Ewan ko! Tingnan nyo, madali!
kayong dalawa! Tumigil na kayo! Kung hindi, pasasabugin ko ulo ng babae ito! Mga pulis kami! Ibaba niyo lahat ang inyong mga baril! Tuloy na! Tuloy na sa headquarters! Madali! Hindi ka ba nasaktan, anak? Hindi naman po, Itay. Mabuti naman. Paano mo nalamang nandito kami? Kasi pinasabihan ako ni Eric na kayo nasa ganitong sitwasyon. Salamat kung ganun. Sige pare, sandali lang at aasikasuhin ko lang sila. Sige. Alam mo anak, talagang pinahahanga mo ako. Kanino pa ako magmamana? Eh di sa'yo. Oo nga no. At paano si Melissa? Hindi ba ho ang sabi sa simbahan? Sa hirap at ginhawa. Lamang sa ginhawa yan. Halika na. Teka, Uwi na tayo, paano Tay. ako?